tayo ng kadiliman. Hinahayaan lang po natin mga kapatid na tayo yung ma-impluwensyahan, imbis na tayo yung mag-impluwensya. Hinahayaan lang po natin na tayo mga kapatid, hallelujah, ang mabahiran, imbis na tayo yung magbahid ng tama sa ating mga kapwa, mananampalataya, lalatingin bilang kabataan, sa eskwelahan man o trabaho, o sa aspeto man ng ating buhay mga kapatid. Dalayan ko sa ating Panginoon, hindi mawala ang liwanag na yan sa ating buhay, kundi manatili yan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Anong sabi ng Isaiah sa Kapitulo 60? Bumangon ka, Jerusalem, at sumikat na tulad ng araw. Liliwanagan ka ng kalwalhatian ni Yahweh. Mababalak ng kadiliman ang buong daigdig. Ngunit ikaw ay liliwanagan ni Yahweh at mapupuspos ka ng kanyang kalwalhatian. Ang encouragement ng salita ng Diyos, tayo ay bumangon. Bakit? Kasi liliwanagan tayo ng ating Panginoon. Pilit ka mang nakain ng sanlibutan. Pilit ka mang nakain ng kaaway sa isang bagay na mali. Bumangon ka sa tama. Manindigan ka sa tama. Manindigan ka sa katwiran. Manindigan ka sa katotohanan. Huwag mong pagmukhain tama ang mali. At huwag mong pagmukhain mali ang tama. Kasi kailangan hindi pwedeng maging tama ang mali. At hindi rin pwedeng maging mali ang tama. Ang tama ay tama. Ang mali ay mali. Sa harapan ng ating Diyos, ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kaya lang sa libutan ito, baligtad ang takbo. Yung mali, ginagawang tama, at yung tama, ginagawang mali. Yung nakakalugod, pinagtatawanan. Amen. Yung kinasusuklaman, ay yung bagay na nakakapuri-puri sa Diyos, kinasusuklaman. Kaya nga, hindi na po kayo magtataka, di ba? May mga klase kayo na usig sa inyo, nanalangin sa inyong pananampalataya. Well, hindi na po yan bago mga kapatid. Kasi likas kay Satanas, magasik ng kadiliman sa ating buhay. Pero huwag kang papayag yan, di po sa inyo. Katabi mo, huwag kang papayag, Francis. Bumangon tayo sa madilim na mundo. Bumangon tayo. Pag sinabing bumangon mga kapatid, magpapakita ka kung sino ka. Ipapakita mo kung sino ka mga kapatid. Ipapakita mo rin kung ano ka bilang tao. Kasi bilang tao, oo ikaw ay estudyante, pero ikaw ay Kristiyano. Oo ikaw ay trabahador ng gobyerno, pero ikaw ay Kristiyano. Kinakailangan natin bumangon, sumilang sa napakadilim na sanlibutan ito mga kapatid. Kinakailangan po natin magliwanag sa napakadilim na mundo. Sa mundo mga kapatid, na normal na lang ang kasalanan, kailangan mo magliwanag. Yung people, come on, sa mundong ito, na ginagawang normal ang pakikipagtalik sa kapwa babae o lalaki, kailangan mong magliwanag. Sa mga kabataan sa mundo na ginagawa na lang libangan ang bisyo, kailangan mong magliwanag. Sa mga kabataan sa sanlibutan na ginagawa na habit ang pakikipagtalik kahit hindi pa kasal at hindi pa makasawa, kailangan mong magliwanag. Yan ang pamantayan ng Diyos. Sabi ng ating pastor noong unang gabi, tayo ay mayroong kabanalan. Yan po ang pamantayan natin. Huwag po kayo magtataka. Huwag po kayo magugulat. Yan po ang pamantayan natin bilang Kristiyano naglilingkod sa Diyos. Yung sumusunod sa kabanalan. Naalala ko yung 2019, ako ay ordinaryong kabataan din kagaya niyo mga kapatid. Nakikinig na mensahe ni Pastor Meshach Saldivar. Naalala niyo po ba? Sa Barangay Bukana na ang tema natin is Harvest Time is at hand. Ordinaryong kabataan pa lang ako ng Bukana noon na naglilingkod sa Panginoon. Naalala ko yung kanyang sinabi. Sabi niya, young people, walk in the Spirit. Isa yun sa mga tanong ko na ano yung walk in the Spirit na kanya rin nasagot sa biyaya ng Diyos. Ang sabi niya, pag sinabing walk in the Spirit, lumakad ka sa nais ng Diyos, sa liwanag, yung bagay na para sa Diyos, yung bagay na kaluwalhatian para sa Diyos, doon ka sumunod.
Ibig sabihin lahat ng X sa sanlibutan, hindi po tayo doon, mga kapatid. Alam mo na yung mga bagay na yun. Hindi na natin kinakailangan isa-isahin pa yun kasi alam mo na yun, mga kapatid. Church, young people, be the light. Amen. Be the light. Hallelujah. Kagaya ni Paul, merong conversion kapag na-encounter yung light. Maaaring ikaw ay bunga ng mga taong ginamit ng Diyos para matanglangan ka ng liwanag. It's about time siguro yung people, ikaw naman din yung magbahagi sa iba ng liwanag. Sabi ng ating pastor sa unang gabi, totoo yun. May mga taong nag-i-enjoy sa bisyo, yes, nag-i-enjoy sa kasalanan, pero the moment na sila ay mag-isa na lang, naghahanap din sila ng pag-asa, naghahanap sila ng liwanag, paano ba ako makakatakas dito? Gusto ko ng katulong, gusto ko ng katuwang para magbabago yung buhay ko. Ikaw na yung hinihintay nila. Ikaw yun yung binigay ng Diyos para sa kanila, na maging pag-asa, na makita nila, brad, sis, meron pang pag-asa. Dati rin akong ganyan, pero may pag-asa sa ating Panginoon. Ikaw yun. Huwag mo hayaan yung liwanag na meron na binigay ng Diyos na hindi makamilang sa iba. Dahil tinawag ka ng ating Panginoon. Kailangan tayo ng mundo nito, mga kapatid. Kailangan natin mag-stand out. Kailangan natin sumilang, kailangan natin tumindig. Halang-halang sa pananampalataya. Kasi nakakalungkot, mga kapatid, kahit po mga kabataan Kristiyano, nahaluan na ng sanlibutan. Pinasok na ang iglesia, pinasok na ang Kristiyano, mga kapatid, ng sanlibutan pamamahala o pamamalakad. Nakakalungkot kasi konti na lang yung natataguyod lalo tigit ng apostolikong pananampalataya. Yung modesty, konti na lang ang sumusunod. Konti na lang yung yumayakap sa kabanalan. Kasi parang sa kanila, kabaduyan, kaartihan. Kung naalala ko yung sinabi ng isang mga ngaral na tumatak sa kaisip ko, yung pangit sa sanlibutan, kagandahan sa Diyos. Kaya pa natin yung kanila. Huwag ka mag-alala para naman sa kanila ng iba dahil sa kasuotan mo, dahil sa pananampalataya mo, dahil sa ginagawa mo, nagiging pangit ka sa kanila. Okay lang, maging pangit tayo sa kanila. Kung nagagandaan naman yung lumikha sa atin. At kung malulubog yung lumikha sa atin. At kung doon tayo magtatamo ng kaligtasan. Sabi ni Pastor Marboy, yung kabanalan nakakainis, pero naglilinis. Yung version ko naman, yung kabanalan nakakabanas, pero nakakaligtas. Amen. Yakapin niyo po yung kabanalan, mga kapatid, mga kabataan. Akala niyo simple lang maglingkod sa Diyos? No. Nung niyakap niyo po ang paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, nung tinanggap niyo po yung kaligtasan na sa ating hindi po natapos ang lahat doon. Gusto ko po sabihin sa inyo, mga kapatid, kung tinanggap mo ang kaligtasan mula sa ating Panginoon, yakapin mo rin yung pag-uusig, yakapin mo yung kahirapan, yakapin mo, mga kapatid, yung pagmamaliit ng iba, yakapin mo yung pangahamak ng iba kasi bahagi iyon ng ating paglilingkod sa ating Panginoon. Natural, ikaw ay kanilang kaingitan, ikaw ay kanilang kainisan kasi nga meron kang liwanag na wala sa kanila. Iba yung kulay mo, iba yung identity mo kaysa kanila, kaya kanila inuusig. Hallelujah. Alam to ng mga anak ng pastor, mahirap maging anak ng pastor. Amen. Pero kahit anak ng pastor, naging black sheep din. Kagaya ko. May mga iba-iba kami ng storya ng buhay. Kung meron sigurong number 1 na nausig sa pananampalataya bilang Kristiyano, kami na siguro yung mauna doon bilang anak ng pastor. Naku, pag-pray-pray ka pa, pasimba-simba ka pa. Masakit, isipin yun, masakit dalhin yung mga kapatid. Pero salamat sa ating Panginoon, may mga pastor skills pa rin ito na napapatuloy. May mga pastor skills pa rin, hallelujah, na nangyayakap yung calling ng kanilang magulang mula sa ating Panginoon. Pwede ba nung palapakan yung mga pastor skills? Ito yung sinabi natin ng mga pastor. Sabihin natin. Kailangan natin ng liwanag, mga kapatid. Huwag mong isipin na,
Pastor, ako'y dihamak na ordinary tao lang. Pare-pares lang din naman tayo. Kinakain mo bigas, kinakain ko rin bigas. Sinasain mo alam. Siguro ba kasi hindi mo sinasain? Sa iyo na muna. Ordinaryong tao lang tayo, mga kapatid. Pero meron tayong extraordinaryong Diyos na kaya-kaya. So, ito ang gusto ko sabihin. You can make an impact to this generation. You can make an impact in this season, mga kapatid. Kahit ikaw yung pinakabata sa iglesia ito, kahit ikaw yung pinakabata sa kinalagay natin ito, huwag mong mamaliitin yung sarili mo. Kasi yung plano ng Diyos, hindi nakasalalay sa sasabihin nila. Hindi nakasalalay sa pamamata nila. Nakasalalay sa paggawa niya sa iyo mula pa noong umpisa. Binigay na sa iyo yung magandang hangarin ng ating Panginoon. Kinakailangan mo na lang itong lakaran, mga kapatid. One time may nagtanong, Pastor, paano ko ba malalaman kung ako ba mayroon pang liwanag? Simple lang. Kung natutuwa ba sila sa ginagawa mo? Kung nalulugod ba sila sa ginagawa mo? Kapwa Kristiyano. Kasi kung nalulugod sa ginagawa mo, kapwa mo unbeliever, isa lang ibig sabihin nun. Kagaya mo na sila. Pero sa mga kasama mo sa church, pwede makita sa sarili mo, paano ba matest? Paano ba ma-verify na ako'y meron pang liwanag, brad, sis? Simple lang. Kung natutuwa yung mga kasama mo sa simbahan. Amen. At pag alis mo ng simbahan, paglabas mo ng iyong bahay, kung putaktihin ka man ng argumento, kung putaktihin ka man, mga kapatid, ng anumang negatibong komento, congratulations, may liwanag ka pa. Kasi pag hindi ka na nila pinansin, automatic yun, wala ka ng liwanag. Kagaya ka na rin nila. Kasi nga hindi nakikita, hindi na nagliliwanag. Amen. Marami akong kilala dito, hindi ko na i-mention yung pangalan. Marami akong kilala dito, halos kasabayan ko pang naging kabataan. Nakita ko, every youth camp, grabe yung kanilang dedikasyon sa Panginoon. Grabe yung kanilang passion, determination sa ating Panginoon. Yung kanilang pagpapaawit, yung kanilang paglilingkod sa Panginoon. Kahit ang dami na rin pagsubok noon na pinagdaanan nila. Pero nakakalungkot isipin, iilan sa kanila. Nandito ngayon, iilan sa kanila, nababalitaan mga kapatid. Wala na yung liwanag. Unti-unting nawawala yung liwanag. Kung isa ka dito sa sinasabi ko, kapatid, it's about time to repent. It's about time para ilapit mo muli ang sarili mo sa ating Panginoon. Hindi biro ang ginagawa natin paglilingkod sa Panginoon. Hindi tayo naglalaro dito. Hindi po tayo nagbibiro lang dito, mga kapatid. Hindi po tayo nag-aksaya ng panahon dito. Alam kong marami po kayong mga sinakripisyo. Marami kayong mga iniwanang gawain sa inyong bahay, sa inyong opisina, mga kapatid. Pero nandito po tayo. Kasi nga seryosong bagay yung atin pong ginagawa sa ating Panginoon, mga kapatid. Sa ating kabataan. Huwag na tayong lalayo in terms of relationship, mga kapatid. Sa paningin ba ng ating kapwa Kristiyano, sa paningin ba ng ating pong mga kapatiran, o sa paningin ng ating mismong pastor, nakakalugod ba yung ating pong relasyon? O yung ating bang kasalukuyang relasyon ay may approval ng lingkod ng Diyos? Mayroon bang approval ng salita ng Diyos? At mayroon bang approval ng Espiritu Santo ng Diyos? Kasi para manotice natin meron ka pang liwanag, dapat mabibless sila. Amen. Dapat merong approval nila. Dapat merong guidance nila. Pag red flag sa kanila, ibig sabihin, hindi paboryo. Amen. Sabi sa katabi, kapatid ko, aking topic. Kapag gusto ko lang po kayong bigyan ng isang matibay na premise. May mga kamanggagawa po tayo. May mga kilala po tayong lingkod ng Diyos, pastor, manggagawa, o mag-asawa. Hindi ko ito sinasabi mga kapatid dahil ng pamamaliit. Gusto ko sabihin ito na may pagpapakumaba at pagmamahal. Kung titignan niyo po yung people sa mga single dito, kung titignan niyo po, even sa mga relationship, kung titignan niyo po yung kalagayan ng atin pong mga kapwa Kristiyano na mga matatanda na sa atin, gano'n lang.
With all humility and respect, gusto ko sabihin ito mga kapatid. Kung nakikita niyo po yung kalagayan nila sa ministeryo, kung nakikita niyo pong hindi sila lumalago, lalo na kung matagal na sila naglilingkod sa ating Panginoon, tingin niyo kanino rin yung problema. Maaaring sa iglesia, maaaring sa kapatiran, pero pwede rin sa kanilang pinagsamahan. Anong point ko dito mga kapatid? Mag-ingat kayo sa pipiliin niyong sasamahan ng buhay at magiging kasama sa buhay. Kasi ang kinakailangan mga kapatid sa atin, suitable talaga. Kasi dapat yung pangarap mo maging pangarap niya. Sa gawain ng Diyos yung pangarap mo maging pangarap niya. Yung dedikasyon mo maging dedikasyon niya. Yung determinasyon mo maging determinasyon niya. Hindi kayo maghihilaan. Hindi ka magmamakaawa sa Kanya. Kaya doon muna ako magbisita sa kapatiran. Minsan lang naman, hindi, magsahin ka sa bahay. Yes, wala pa akong sariling pamilya. Pero enough na rin yung nakita kong kalagayan sa iba. Para mas ko mga kapatid na kaya pala sinabi ng Diyos, suitable helper, hindi compatible. Hindi kasi porket compatible, suitable. Maaring bagay sila ngayon, pero pag nagsama yan, kamusta ang ministry? Baka bumabagsak, imbis na lumalago. Ingat kayo, ingat. Pag tumingin ka sa kabila, hindi ibig sabihin na sila talaga yung para sa inyo. Hindi rin ibig sabihin dito kabila para sa kanila. Mag-ingat kayo, mga kapatid. Hindi porket kapareho nyo ng idealize, siya na yun. Amen. Paganahin nyo pa rin yung liwanag na meron kayo sa ating Panginoon. Konsultahin palagi yung liwanag, Lord. Kayo na pong bahala sa aking Panginoon. Kasi alam ko naman, hindi ko to kailangang hanapin kung saan mo itong ibibigay sa akin. Kaya pakita natin ang Panginoon. Kinakailangan tayo na liwanag sa atin pong mga gawa. Kinakailangan wala tayong bahid ng kadiliman, ni nakikiisa sa gawa ng kadiliman, sapagkat walang lihim na hindi nabubunyag. Ang sabi ng Efeso chapter 5 verse 13 to 14, ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag, kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at niliwanagan ka ni Kristo. Kaya mas maganda piliin natin sa presensya ng Diyos. Doon may liwanag. Doon may kapayapaan, doon may pag-asa mga kapatid. Naalala ko itong mga Israelita noong panahon ni Moises. Noong nagpadala ang Diyos ng salot kay Paraon, isa sa mga salot, bumalot yung kadiliman sa buong Ehipto. Pero sa kanila maliwanag. Mga kapatid, sa presensya ng Diyos merong liwanag. Sa presensya ng Diyos merong pag-asa. Sa presensya ng Diyos hindi ka mangangapa. Yung kalaban, puno ng salot, pero ikaw na Kristiyano, balot. Hallelujah. Balot ng presensya, balot ng kapayapaan, balot ng pag-asa, kasi nga ikaw ay nasa liwanag, at ikaw ay nagliliwanag. Kaya kung patuloy kang magliliwanag, naniniwala ko mga kapatid, hindi aalis sa iyo ang liwanag. Ikaw ay aaninag kagaya ng liwanag. Piliin natin ang presensya ng Diyos. Lalo tigit bilang tayo man ng mga napakaduda ng paglilingkod sa Panginoon kung hindi nakikita ang ebidensya. Ang totoong ebidensya. Kaduda-duda, once again, kaduda-duda ang paglilingkod sa Diyos kung hindi ka puri-puri ang nakikita. Ang sabi ng unang Pedro chapter 2 verse 9, kayo'y isang lahing pinili, grupo ng maharlikang pari, isang bansang nakalaan sa Diyos, bayang pag-aari ng Diyos upang magpahayag ng mga kahangahangang ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahangahangang kaliwanagan. Again, tinawag tayo ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos.
Inibig tayo ng Panginoon. Tinawag mula sa kadiliman patungo sa liwanag. Hindi na tayo kinakailangan pang bumalik doon. Kasi dati na tayong galing doon. Kasi pag bumalik pa tayo doon, ang turing ng Biblia sa atin, mga kapatid, aso o baboy. Gusto niyo po ba tawagin kayong aso o baboy? Tawagin nga lang kayo, tuwing nagagalit na kayo eh. Kung tawagin ka pang aso, o sa ibang termino po, sakal, magagalit po tayo. Kasi nga, ano ba yung ano ng aso? Isa sa kalikasan ng aso. Yung iyong sinuka, kakainin. Yung baboy, galing sa putik, paliguan mo, lumulublob ulit sa putik. Hindi po tayo ganun dapat ang ugali natin. Remember, di tayo baboy, di tayo aso, tayo ay tupa. Tupa ng Diyos. Malinis. Hallelujah. Church, may panganib po sa hindi nagliliwanag. At sa hindi na masumpukan ng Diyos na mayroong liwanag. Sa Revelation chapter 2, may paalala ang Panginoon sa iglesia ng Efeso. Ang sabi ng Revelation chapter 2 verse 1 to 5 sa iglesia ng Efeso, isulat mo ang mga bagay na ito ay sinabi ng may hawak ng 7 bituin sa kanyang kanang kamay na iyong lumalakas sa gitna ng 7 kandelerong ginto. At nalalaman ko ang iyong mga gawa at ang iyong pagpapagal at pagtitiis. At hindi mo matiis ang masasamang tao at sinubok mo ang mga nagpapanggap na apostol. At sila hindi gayon. At nasumpungan mo silang pawang bula at may pagtitiis ka, nagbata ka dahil sa aking pangalan at hindi ka napagod. Ibig sabihin, mga kapatid, ng ating Panginoon, alam ko yung mga ginawa mo sa akin. Alam ko nagpagal ka. Pero ang sabi ng verse 4, meron akong laban sa iyo na yung iniwan ang iyong unang pag-ibig. Kaya kung tanong ko, sabi ko, ganun bakit po sila nawala ng pag-ibig? Kasi hindi naging malinaw kung ano yung naging rason. Ano yung naging dahilan bakit nawala ng unang pag-ibig. At puriin ang ating Panginoon sa kanyang pagluwalhati sa pamagitan ng iba't ibang commentary. Agree ang bawat eskola na ang Church of Ephesians kung bakit nawala ng pag-ibig sa ating Panginoon ay dahil yung kanila kasing mga naging founder sa ministry, yung isa sa mga nag-pioneer sa ministry, nawala na. Namatay na. At dahil namatay na, sila ay naging mga abala na sa buhay. Naging abala sa sistema ng sanlibutan. Kaya sabi ng Panginoon, ipaparaphrase ko, oo, alam ko nagsisimba ka pa. Alam ko nagtatiles ka pa. Alam ko nagpi-praise and worship ka pa. Pero meron ako laban sa iyo. Wala na yung unang mong pag-ibig. Hindi na ako priority mo. Nagsisimba ka na lang tuwing araw ng linggo. Pero Lunes hanggang Sabado, wala na ako sa listahan mo. Maybe, just maybe, kung bakit din talaga sila nahulog sa kawalan ng pag-ibig sa Diyos, ay dahil umasa sila sa paglilingkod nila sa mga nauna sa kanila. That's why, church, ang invitation sa atin ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya individually. Bawat isa sa atin mayroong malalim na relasyon. Hindi ang pastor, mga kapatid, hindi ang manggagawa sa simbahan ang magiging ugat ng ating pong paglilingkod at hindi sila ang magiging ugat para tayo, mga kapatid, ay ma-inspire. Dapat ang Diyos. At malamang sa malamang, pag masyado ka ng abala, pag masyado ka ng focus sa sanlibutan, wala na ang Panginoon sa iyo. Mawawala talaga po ng pag-ibig mo. Lalo pa kapag ang Kristiyano mas naging emosyonal kaysa naging spiritual, delikado ang kanyang kalagayan. Maganda maging emosyonal tayo in a sense na naiyak tayo, na-inspire tayo sa preaching ng ating pastor, natutuwa tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos.
O in a sense na maging emotional ka at kainin ka ng sistema na gusto na lang lagi mas sumuko, gusto na lang lagi mas magpabaya sa gawain, mas gusto na lang pagbigay yung sariling kagustuhan na hindi magpatuloy. Nakakatakot yun. Church, again, dapat hindi tayo mas maging emosyonal, mas maging spiritual tayo. Kahit may pagsubok, Lord, gusto kong maglingkod. Kahit hindi ako mayaman, gusto kong maglingkod. Kahit mag-isa lang ako ng tatakuyod, Panginoon. Kahit puno ako ng problema, kahit puno ako ng pasanin, Panginoon. Maglilingkod po ako. Nabibless po ako, hindi ko nais itaas sa kanyang sarili. Pero sobrang blessed na talaga ako sa kabataang ito. Hallelujah. Sister Regine Bautista. Haligi sa inyong kalaman mga kapatid, may mga bagay po yan na ibabahagi sa amin. Patungkol sa kanyang pananampalataya at nakikita rin namin yung kanyang journey. Kahit puno siya ng pagsubok at problema, napakapalad ng Bartuan Church, may ganyang young people. Sabi ko, kung ganyan yung kabataan ko, na isa sa kabataan ko sa Tagmay, kukunin ko talaga. Kasi yan ang kailangan ngayon ng simbahan. Puri ng Diyos. Ganyan ang kailangan ng simbahan. Yung kahit walang ayuda, nagsisimba. Na kahit walang tulong mula sa kanyang pastor, magsisimba pa rin siya. Kahit hindi siya mabisita ng pastor, magsisimba pa rin siya. Kasi para sa kanya, ang liwanag ko hindi sila. Ang liwanag ko ay siya. Susunod ako sa liwanag. Susunod ako doon. Sa nagbigay sa akin ng liwanag. Sa tumawag sa akin. Sa nagligtas sa akin. Hindi sa kanila. Puri ng Diyos. Mga kabataan, tularan natin ang ganong attitude. Yes, napapagod din yun. May mga pagkakataon nagsawa na rin yun sa ministry. But guess what? Nandito pa rin siya sa biyaya ng Diyos. Kung kapwa mo kabataan, pareho lang kayo ng estado sa buhay. Kung ano yung kaya niyang magawa sa Panginoon, naniniwala ko kaya mo rin. Higit sa lahat, meron tayong iisang Espiritu Santo tinanggap sa ating Panginoon. Yung kaya niyang gawin, kaya rin natin gawin sa tulong ng ating Panginoon. Huwag ka lang pangunahan isa ng takot, pangamba at alinlangan. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Ito yung nakakalungkot na bagay. Hindi natin minamasama ang ating pong mga kabataan. Pero masyado nang marupok ngayon ang henerasyon ngayon. Pag-aaral lang kayang bitawan ang Diyos. Requirements lang kayang bitawan ang Diyos. Kayang bitawan ang gawain ng Diyos. Tapos sasabihin mo, Kristiyano ka, nakakahiya. Anak ka ng Diyos, sasabihin mo, nakakahiya. Gayong simpleng bagay lang kaya mong bitawan ng Diyos. Maiintindihan naman ako ng Diyos. Alam naman niya ng Panginoon. Yes, kailangan nyo mag-aral, siyempre, para sa inyong kinabukasan. Pero ang aming pong ipinagpapaunawa dito, mga kapatid, kung yung para sa Diyos, na-jeopardize o nasisira, bakit kailangan mo mag-isip? Bakit baka meron kang kinakailangan baguhin? Baka meron kang kinakailangan ayusin sa ganong sistema? Nakalungkot na bagay, mas takot pa kasi tayo sa tao kaysa sa ating Panginoon. Ang tao, tandaan niyo palagi, church, walang kayang gawin ang tao kapag gusto ng Panginoon. Kapag gusto ng Diyos, palagi ang tao, walang kayang gawin. Walang kayang pigilan ang tao. Pero pag ang tao nagmatigas, kaya kontrolin ng Diyos. Ibagsak ka, sige, ibagsak. Bumalik ka next year, sige, bumalik ka. Kung doon ka lang naman itetest ng Diyos, hayaan mo ba na ma-jeopardize yung calling mo? Hayaan mo lang ba na magiging ganun ang kalalakaran iyong buhay? Mas mahalaga pa rin, kahit ako nakapag-aral, mas mahalaga pa rin ang Diyos kaysa sa bagay na yan. Kahit professional akong naturingan, willing na willing akong matanggal yung profession ko.
para lang sa Panginoon. Kasi yung bagay na yan sa Kanya rin galing. Nagpagamit ako sa Kanya rin yung galing. Kung babawiin niya, alam ko, ibibigay niya ulit sa akin kung Kanya mang loobin. At kung yun ang magiging dahilan para hindi ko magawa ang calling ko sa ating Panginoon, willing akong tanggapin. Minsan akong sinubok ng ating Panginoon. Praise God, ako po ay registered social worker. Pinalad po tayo na pumasa ng 2019 licensure examination for social worker. Pero sinubok ako ng ating Panginoon. Napunta ako sa Municipal Budget Office. Kasi may plano pala ang Panginoon, tawagin ako sa ministry at the age of 22 bilang pastor ng Dagmay. Sabi ko, Lord, mahirap ito sa akin, sa totoo lang po. Pero kagaya ng pagsunod ng aking mga magulang nung kami nasa Maynila, let your will be done. Kahit malayo yung magiging trabaho ko sa aking profesyon, kahit hindi ko sigurado yung aking magiging takbo ng buhay, karir sa bagay na ito, Lord, handa akong itaya ang lahat para sa iyo. Lagi ko sa Panginoon, manindigan niyo po kayo. I'm so blessed, pray ng Panginoon sa kanyang papuri. May mga kapatiran tayo dito, mga pwede nag-aral, nag-skip ng subject, nag-skip ng requirements para lang makapunta dito. I'm so admire mga kapatid. Puri ng Panginoon, pwede natin palakpakan ng Diyos. Kung naman hindi lang pag-araw ng youth lang, lalo pag-araw ng linggo mga kapatid, magsimba ka. Pag-araw ng linggo, magpakita ka sa gawain ng Panginoon, magpakita ka sa pastor mo. Kahit gaano pa yan kahalagang deadline, kahit gaano pa yan kahalagang requirements, magsimba ka. Yung para sa Diyos, magkukunin. Kaya rin mga nanay, tatay, yung para sa Diyos, kukunin. Huwag niyong gamitin pang trabaho yung araw ng linggo kasi binigyan ka na mula Lunes hanggang Sabado. Malinaw po ba sa atin yun, mga kapatid? Araw ng linggo kukunin mo. Tapos sasabihin, may liwanag ka pa. Naku po, delikado. Hindi po tayo nanguhusga ng tao. Katotohanan lamang. Amen. Pahalagaan niyo ang gawain ng Panginoon. Kung pinahalagaan kayo ng Diyos, pahalagaan niyo ang Diyos, young people. Kung minahal kayo ng Diyos, mahalin niyo ang Diyos. Matthew chapter 22, love the Lord your God with all your heart, mind, soul, and strength. Buo sa ating Panginoon. Ganun lang nangyari sa Efeso. Bumagsak sila. Ano sabi ng Panginoon sa kanila? Kaya't alalahanin mo kung saan ka nahulog at magsisi ka. At gawin mo ang iyong mga gawang una. O kung hindi, ay paririyan ako sa iyo at aalisin ko ang iyong kandelero. Kandelero, candlestick, or lampstand. Back then in the Old Testament, kapag sila'y nasa templo, ang lampstand or ang candlestick ang nagsisilbing liwanag. So kung sinasabi ng ating Panginoon sa kanila sa Church of Ephesians, aalisin ko yung kandelero kung hindi mo aalalahanin kung saan ka nahulog, kung hindi ka magsisisi at hindi mo gagawin ang una mong ginawa, aalisin ko yung kandelero. Sabi ng maraming Bible scholar, mga kapatid, itong kandelero, itong pagbawi ng ating Panginoon is an immediate judgment. Tatanggalin niya yung effectivity mo. Lalo tigit sa araw ng paghuhukom, doon ka magsusulit. Ngayon, sabihin niyo sa akin, mga kapatid, hindi ba seryoso ang paglilingkod sa Diyos? Seryosong bagay. Hindi dapat ito kinikibit-balikat lang. Buhay ang nakatayo dito. Kaluluwa natin ang nakatayo dito. Hindi kita i-discourage tumalikod ka sa pananampalataya. Mas ini-encourage kita, ilaban mo ang pananampalataya. Kasi kung tatalikod ka, sabi ng Hebrews chapter 10, ang aking matuwid na lingkod ay dapat mabuhay sa pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Ibagsalin, kung siya'y tatalikod, hindi ako matutuwa. Sabi ng Apostol Pablo, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod, kundi sa mga nagpapatuloy. Doon tayo sa nagpapatuloy. Hindi sa pasuroy-suroy. Doon tayo sa sumusunod, hindi sa tumatalikod sa ating Panginoon.
Amen po mga kabataan. Amen mga kapatid. Hallelujah. Huwag natin ipagpalit ang liwanag na meron tayo dahil lamang sa maraming bagay at kadahilan ng kagaya ng Efeso. Lumalim tayo sa paglilingkod natin sa ating Panginoon, hindi sa kasama natin sa church. Guide lang yan sila. Dagdag kalakasan lang yan sila. Pero ang magliligtas talaga sa iyo ang Panginoon sa pamagitan ng iyong participation. May kaakibat na gawa pagsunod ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Magliwanag ka. Magliwanag tayo. Hindi lamang sa mga oras at araw na ito, hanggang pagkatapos ng iyong camp, at higit sa lahat sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Magliwanag tayo at dapat kang magliwanag. Magliwanag ka sa evangelism program. Magliwanag ka sa Bible study nyo. Magliwanag ka sa visitation nyo. Mga pastor, sabi ko po nakaraan, alalayan niyo po ang inyong mga kabataan. Ang lalaki ng potensyal ng mga kabataan ito, pag pinabayaan niyo, mananagot kayo sa Diyos. Mananagot tayo sa Panginoon. Kasi tayo ang pinagkatiwalaan ng Diyos para sa kanila. Ngayon, kung hindi sila mga kapatid, kung makitaan sila na hindi sila inalalayan ng kanilang pastor ng tamang pag-alalay ng gusto ng ating Panginoon, mananagot tayo sa Diyos. Meron tayong accountability sa ating Panginoon. Kaya mga kabataan, ako rin po namamanhig sa inyo, bilang nasa kalagayan ito, tulungan niyo po kami bilang pastor. Hindi ako nagpapakita ng kahinaan dito, sobrang hirap ng taguyod ng gawain ng Diyos. Mula pag-umpisa hanggang mabautismo ng kapatiran, napakalaking pasanin yan. Kaya ang inihiling namin mga kapatid, kooperasyon, panalangin, tulungan nyo kami na magsilbi tayo liwanag para sa kanila. Sa mga nasa sanlibutan, tulungan nyo kami na magliwanag tayo sa kanila. Makita nila yung ating liwanag at purihin nila ang Diyos. Makasama natin sila sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kasi kung hindi, mananagot tayo sa ating Panginoon. Mapakanta ka, akala ko langit, bakit ang init? Hindi biro. Again, hindi biro ang paglilingkod sa Diyos. Hindi biro yung kanyang ginawa. Hindi biro yung kanyang sinuko para sa atin. Dapat hindi rin maging biro yung ibibigay natin sa Kanya. Hindi rin tayo dapat nagbibiro dito. At hindi ako nagbibiro dito. Ito mga kapatid ang aking sinasabi. Malasasatan ang ating Panginoon. Hallelujah. Magliwanag ka. Kung ngayon pa lang, na napaka-basic pa lang na pinagdadaan mo sa buhay ang people, gusto mo na kagad sumuko. Bumagsak ka lang sa grade, gusto mo na patiwakan. Paano na lang kung dumating ka sa matinding pag-uusig ng iyong pananampalataya? Hindi ka lang naka-attend ng Sunday dahil meron kayong make-up class at meron kayong review. Sobra ka nang nalulungkot? Para ka nang madidepress? Paano na lang pag hinalig talaga yung pananampalataya mo? Paano talaga pag may tinanggal talaga ang Diyos sa buhay mo na hindi mo magugustuhan? Pipiliin mo pa rin bang magliwanag? Kung ngayon pa lang, na basic pa lang yung pinagdadaanan mo at gusto mo nang sumuko at parang pasukuin ka na hindi ka na nagliliwanag kagaya ng nais ng Diyos. Paano na lang pag dumating yung pinakamatinding pagsubok sa ating pananampalataya bilang Kristiyano? Paano kung papiliin ka na sa pagitan ng buhay at kamatayan? Itakwil mo yung Diyos mo. Ako bahala sa iyo. Paano na lang pag pinakitaan tayo ng gano'n? Kaya natin manindigan? Kaya natin manindigan sa lamang sa isang kaya manindigan. Hindi ko minamasama ang inyong kalagayan sa buhay. Hindi ko minamasama ang mga problema nyo. Hindi ko minamasama ang mga pagsubok na meron kayo mga kapatid. Pero kung basic lang yung mga bagay na yan at tingin mo parang kasukuin ka na, pag-isipan mo mabuti, marami pa tayong pagdadaanan. Masyado pa maraming laban tayong pagdadaanan sa buhay nito. I-reserve mo yung lakas mo sa dapat na laban.
Kaya nga nandito tayo para mag-ipon ng lakas. Nandito tayo para ihanda yung ating sarili para sa next battle. Next week, wala ng camp. So ito mga kapatid, kadalasan pala pagtapos ng camp, may pagsubok. Madalas, pagkatapos ng camp, may pagsubok. Amen. Hindi mo alam yan kung may dadako yan, baka sa'yo na yan. Amen. Kaya paghandaan natin. Kaya may walang isuko natin sa Diyos yung ating buhay. Kasi hanggat hindi suko yung ating buhay sa Diyos, ang turing mo sa ministry, pabigat. Ang turing mo sa gawain ng Diyos, pabigat. At hindi mo pahalagahan ang gawain ng Panginoon. Pero pag suko ang buhay mo sa Diyos, hindi ka basta-basta magugulumihan. Hindi ka basta-basta mababahala. Kasi alam mo, hawak ka ng Diyos. At alam mo yung buhay mo nasa Kanya. At nagliliwanag mo sa liwanag. Bago mo tapos, gusto ko ipaalala sa inyo yung parable of 10 virgins. Ayun yung kanilang larawan. Yung parable of 10 virgins, mga kapatid, ayon sa maraming Bible commentaries. Ito ay nangungusap sa final judgment ng ating Panginoon. Yung 5 mangmang na merong ilawan pero walang baong langis. Yung 5 may ilaw, may ekstrang langis. Kaya nung naantala, yung pagdating ng lalaking ikakasal, sila ay nakapag-antay. At sila ay nakasama sa pagbabalik ng ating sa pagkalito ng kanilang Panginoon, sila ay nakasama. Pero yung 5 may ilawan, naniniwala ang maraming pag-aaral na ang ilawan na yan ay ang Word of God. Sasabi ng John chapter 15, kayo'y malilinis na sa pamagitan ng mga salita ko na sinalita ko sa inyo. Pero hindi sapat lang, mga kapatid, sa papakumabang statement, hindi sapat yung Word of God lang na meron tayo sa ating buhay. Kinakailangan may mag-penetrate ng Word of God, yung Holy Ghost. Kinakailangan, mga kapatid, yes, meron salita ng Diyos, pero mas maganda kung meron Espiritu Santo pa ng Diyos na magpapatakbo, magkukumbinsi. Kasi walang duda, marami naniniwala sa salita ng Diyos. Pero hindi na nagtitiwala sa Diyos. Maraming Kristiyano naglilingkod sa Diyos, pero wala nang apoy ng Espiritu ng Santo ng Diyos. Pag pinalapit mo sa unahan, ayaw ko po. Pag pinalapit mo sa altar call, ayaw, umiiwas. Yun ba yung totoong Kristiyano? Alam mo yung totoong Kristiyano, sabik sa apoy. Sabik sa apoy. Gustong-gusto yung apoy. Parang may saksada katabi dito. Gusto ko yung apoy. Kasi alam ko nandun ang Diyos. Kaya sabi ng Isaiah, dumaan man ako sa apoy, hindi ako sunog. Dumaan man ako sa tulilog, hindi ako malulunod. Kasi kasama ko ang Diyos. Church, bago tayo tumayo, kailangan mo ng genuine Holy Ghost. Young people, with all humility and respect, kailan ka huli nag-speak in tongue? 2022 pa sa Bukana, spiritual breakthrough. 2023, dito rin, sobrang tagal na. Hindi aksidente nandito ka. Gusto kang i-renew ng Diyos. Kasi naglilingkod ka, pero baka hindi ka na nagliliwanag at wala ka ng liwanag at mangangamba ka pagdating ng araw ng pagbabalik ng Panginoon na kahit anong oras pwede mangyari, hindi ka makakasama. Ang sabi ng Ephesians chapter 4, huwag niyong bigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos sapagkat siya ang tatak sa inyo sa araw ng katubusan ng Diyos. Sa ibang salin, huwag niyong bigatiin Espiritu Santo ng Diyos sapagkat ito ang katibayan na kayo ay tutubusin ng Panginoon. Kaya naniniwala tayo mga apostolikong mananampalataya, mga Pentecostal sa speak in tongues. Naniniwala tayo sa kapuspusan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon.
Hallelujah. Ready ka na? Amen. Ready ka na? Amen. Isipin mo mabuti siya, sabi mo, ready ka na? Amen. Relax ka lang. Ready ka na. Kaya mo yung sarili. Amen? Ready mo sarili. Para ikaw ay mapuspos ng Espiritu Santo ng Panginoon, hindi sa pamagitan ng manipulation, kundi sa pamagitan ng devotion. Para mapuspos ka ng Espiritu Santo ng Panginoon, kinakailangan may repentance. Amen. May pagsisisi ng kasalanan. At pag ikaw'y nagsisi ng kasalanan, pag nakita ng Diyos, ikaw ay lubos na humingi ng kapatawaran, pag sinamba mo siya ng walang patid na uhaw ng pagsamba sa ating Panginoon, pag pinuri mo siya sa pagsambang walang hanggan, naniniwala ako, mapupustos ka ng presensya ng ating Panginoon. Yung hindi ka lang umiyak, ikaw ay nakaranas ng kagalakan. Hindi ka lang umiyak, ikaw ay sa kapayapaan. Hindi ka lang umiyak, kundi pakiramdam mo parang ka nakakaibang taong naglilingkod sa Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Tawagin natin yung ating mga leader ng